So ayan mga lods at welcome back sa ating munting channel for today's video. So meron na naman tayong bagong i-share sa inyo at ating i-repair for today's ay isang DB Audio OMAC 1522BT. So ayan at ito ang story nito, sabi ng ating customer, burnout. So nagbe-burnout, so nag-load siya ng dalawang 1000 watts na speaker. So ayan, sinunod niya daw yung nakalagay na watts. So, hindi niya tinignan na PMPO. So, ayan. So, kaya ayan. Overload yung ano niya kasi nga, yung double magnet ata. Double magnet ba or ano. Basta 1000 watts yung niload ni sir. Kaya ayun. Ito yung i-share natin sa inyo. So, ito, bago natin ito simulan, ay baka hindi ka pa nakasubscribe dyan at pasubscribe na po ano. So, pakita na notification bell at ilagay sa all para laging updated. So, titignan natin kung gaano katotoo na na-burnout ito. So, ayan mga loads, na-open na natin. So, at ito pala ay pina-repair na nila. So, wala naman ako nakitang na-burnout bukod sa mga kinalawang na parts. So, kinalawang yung mga parts. Ayan o, kung makikita niyo mga loads. Okay, nasunog pala siya. Kaso nga lang, hindi naman na-burn out. So, kung nakikita nyo, parang may putik na yung mga paa ng ating mga resistor. So, ayan, kinalawang. So, ang ano natin dito ay ating i-recondition yung ating driver section. Papalitan natin ang bagong mga resistor at sa kanyang input section. So, ibabalik natin yung dating ano niya. So, ayun o, in-improvise nila ng ibang. Siguro kinalawang yun o, kaya pinalitan nila ng ganyan. So, hindi naman sinama yung mga resistor. Sana sinama naman. So, ito. So, wala namang burnout to. Sa tingin ko, ano lang to. Ay, so, ayun. Burnout pala. Di ko lang napansin. Ayun pala mga lads. Sorry. So, na-burnout pala. Ayan. Ang transistor lang na-burnout. Akala ko yung board. Kasi sa board ko sa pagkasabi ano. So titignan natin yan. At kasi dalawa tong amplifier ni sir, yung Sakura 737 sa kanya din to. So ang gagawin ko dito ay recondition din to. Same din doon sa ano, yan i-recondition natin yun. So ito, lahatan na to. Recondition na to lahat. Lalahatin na natin. Then iti-treat natin ano. So yun o. So, burnout. So, ito. At continue lang tayo. Tatanggalin natin yung board. Sana yung sa mga tone control, sana bulang to. So, mukhang okay pa naman yung sa tone control. Meron lang mga konting kinalawang. So, ano lang natin. Papalitan lang natin yan. Yung mga ceramic natin, ano. Medyo kinalawang lang yung iba. Ayan, kinalawang. Pero goods pa naman. Yan lang yung papalitan natin. So, ayan, continue lang tayo. Ayan mga lods, natanggal natin yung heatsink. So, pati sa loob, kinalawang din. Ayun So, kaya siguro nasunog itong isang channel nga. Gawa nga nung kinalawang, nagka-DC out siguro. Kasi nga hindi na gumagana yung ibang driver. Or unbalance yung pasok ng ating kuryente. Kaya yun, hindi nag-stable yung biasing. Kaya ang resulta, burnout. So hindi naman siguro sa speaker to nasunog kasi nga kung makikita mo naman ay kinalawang na yung di kung saan yung na burnout na channel. So kinalawang na yung mga ano niya, no, mga parts. So dito naman sa kabila na channel na yung tumutunog siguro ito ay wala naman siyang masyadong kinalawang. So may konti lang napapalitan. So ayan, dito na puruhan kasi halos kalawang na yun dito nung tinanggal natin lahat, no. So ayan o. So, eto, tutuluyan natin to, recondition talaga siya. So, ayun mga loads, at update tayo. Eto, natapos natin taniman ng mga bagong resistor. So, ayan. So, next naman natin is yung mga yung mga driver. Ayan. Ito, napalitan na natin yung yung patay na resistor. Yung sa nasunog na transistor, no. So ayan, yan lahat, bago na yan dyan. At yung mga switching diode na 1N or IN4148. So ito, tatanim na natin yung mga driver na naman.
So pahuli natin yung ceramic at saka yung yung mylar So hindi nang makapag-audio test na tayo para may lagay na din natin mga bagong transistor dito. So ayun, continue na tayo. So ayun mga lods, at ito natapos na nating taniman. So ayan. At ito, napalitan na din natin ng RCA terminal bago. So yung sa kanya, ito yung inilagay nila So pangit tignan. So kaya yan, condition na. At iti-treat na lang natin to mamaya So iyan Ito, balik na natin yung heatsink at nang mapalitan na natin yung nasunog yung mga transistor dito. So dalawa na lang yung natira, ubos yung 4. So ayan mga lods, at ito, at natapos na natin na may balik sa kanyang case. So yan na yung pagmumukha niya. So yan na yung pinalit natin na trans. Yan sa dulo. So ito. At ano pala, yung voltahe pala nito sa ating transformer ay 48048. So medyo mas tumaas kasi yung sa yung unang model ng OMAC ay 45045, yung iba nga nasa nasa 40 or 43. So yung mga unang model So ayan. At ito, testing natin. So natapos na din natin yung tone control niya. So goods na. Ayan, power na natin. So naka-series valve muna tayo. So yun. Ayun, nag-click na yung relay. So ayan, bagong-bago pa. Ano tayo? USB tayo. Hindi mag-play. Naka-line lang. Yata mag-play ng o hindi abot ng USB natin. Hindi ata abot. Posible naman. Buo naman tong USB ko. Kung namimili na naman ng USB. Tingin ko namimili na naman to ng USB. So ayun niya talagang mag-USB. Ayun na. So ano ko sila yung USB. Ganda talaga nito. DJ Wowie Remix. Nga lang may copyright. So baka nagustuhan yung video natin mga lods, huwag kalimutang i-like. So another success repair na naman tayo. Yan, walang copyright. DJ Wowie 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 Wowie. Ox na.
So ayan na tayong gustong magpapa-shoutout dyan. Baka may magalit na naman sa atin. Baka may magalit na naman sa atin na nakakabuisit na yung video natin. Nauna yung pag-shoutout. So pasensya na kayo. Lilipat na natin sa gitna or sa dulo. So ayan. Nabibuisit si sir sa ating si idol na no. So pasensya na master. So ayan na, tada na naman tayo mga lods. So ayan, thanks for watching mga lods. Hanggang dito na muna yung video natin at hindi na natin masyadong pahabain. Yung mga hindi nakasubscribe pa dyan, pasubscribe na po sa ating munting channel. At kung gusto nyo pong bumalik sa ating munting channel na hindi kayo naiinis, at ayan, pakihit na notification bell at ilagay sa all para laging updated.